Hello guys! Hello! This is for Scorpio. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin, Scorpio, kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is general reading, weekly tarot reading, Scorpio. So, titingnan natin. Okay. This is from January 19 to 25. So, third week na tayo. Nasa third week na diba tayo? Okay, Scorpio. Titingnan ko lang yung calendar. Okay. Yes. Nasa third week na tayo, Scorpio, ng January. Okay, so there's two cards. There are two cards here. 39, 11. 12, sorry. 12, 5. Okay, so the cold moon and the ice moon. So, para silang malamig. So, Scorpio, sinasabi ng barahan na maybe, in terms of relationship, medyo nakakaramdam ka ng, abandonment, alone, feeling abandoned, feeling helpless, hopeless, parang gano'n, yung energy mo, So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to be careful. You need to be careful about your emotions. Kasi, simula January or maybe December 2025 and until now, February, hanggang February, magiging sobrang emotional ka. But, sinasabi ng baraha na merong pagbabago na magaganap sa buhay mo. This is personal growth or personal change or transformation. So, may magta-transform sa'yo. It's either magbabago ka ng emosyon, ng mindset, magda-diet ka, magpapataba ka. There's so much change, okay, na posibleng darating sa'yo sa linggong ito. Or ikaw mismo yung magdedesisyon kung ano yung mga personal changes na gusto nyong gawin. Okay. Okay, 8 of Cups and 9 of Wands. Okay, so nakikita natin dito, these two cards are related sa dalawang baraha. Na parang sinasabi ng baraha na meron dito na Scorpio na you are super tired, super exhausted, problematic, feeling hopeless, feeling helpless, feeling abandoned, feeling alone, depressed, may anxiety, or anything na emotional, mental, psychological na pinagdadaanan mo. And nakikita ko sa'yo dito na because of exhaustion, because of pagod, because of parang feeling mo, nangihina ka na, ayaw mo na. Pagod ka na. And nakikita ko sa'yo dito na you will decide to let go. Maybe may mga closure na mangyari. Pwedeng may iba sa inyo dyan, pagod na sa trabaho, pwedeng mag-resign. Yung iba naman, pagod na sa relationship, pwedeng makipaghiwalay. Yung ibang may business na pagod ka na kasi hindi naman kumikita yung business mo, possible na itigil mo na, isara yung business. So there's so much personal transformation na posibleng mangyari sa'yo, Scorpio. Okay, the Moon and Ace of Pentacles. So, these two cards, sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron dito na good news about money. Okay? There's a good news or there's a confirmation. There's an offer na, is an interesting offer to. Exciting, interesting, motivating na offer siya. Pwedeng international job offer or anything na interesting siya, convincing ba na offer, job offer, or financial source. Ang problema lang dito is hindi ka seryoso or natatakot ka
natatakot kang i-grab yung opportunity na to, it's because ang pakiramdam mo, yung parang ano, na-trauma ka na. Na-trauma ka na baka ganun na naman. Maybe this is in form of job. Pwedeng sa trabaho, pagod na pagod ka, tapos may nag-offer na, uy, lipat ka dito sa amin. But the problem is, ano ka, traumatic yung pinagdaanan mo. So, nahihirapan kang i-consider itong mga options and choices. Okay. Sinasabi ng 3 cards na to na bago matapos yung buwan ng January, isang napakagandang financial news ang posibleng matatanggap mo. This is a sudden, immediate, napakabilis through messenger, through call, email, chat, or kung ano pa man, na pwedeng magdala sa'yo ng, this is the completion of your wishes. Parang, etong i-offer sa'yo ng universe na kung ano man yan na source of income, yan yung possible na magdadala sa'yo doon sa tugatog ng katagumpay mo or doon sa katuparan ng pangarap mo. Alright. Okay, next card natin is King of Wands and Seven of Wands. So, these 2 cards, sinasabi ng bara sa'yo na doon sa mga Scorpio na napapagod na kayo sa ginagawa nyo, trabaho, obligations, duties, and responsibilities, sinasabi ng barahan na huwag kang titigil. Huwag mong i-give up, huwag kang magre-resign. If napapagod ka, kailangan mong magpahinga. Magpahinga ka lang, mag-break ka lang, mag-leave of absence ka. Hindi yung mag-resign ha. Kasi sinasabi dito na kailangan mong panindigan, proteksyonan, kung ano man ito ang ginagawa mo na pinagkakakitaan. Okay. May mga away, gulo, kompetensya, misunderstanding, anything na negative ang posibleng matatapos na. So, there's a closure. Pwedeng may isang tao na related yung message mo sa Pisces. So, pwedeng manood ka sa Pisces para malaman mo pa yung detailed neto. Kasi itong 5 of Wands and Death card, lumabas na sa Pisces. So, same energy, sinasabi sa'yo na yung mga kompetensya, misunderstanding, miscommunication, ay magki-clear out na yan. So, matatapos na yung gulo, mawawala na yung taong nagdadala ng stress sa buhay mo. Malalaman na ng mga tao yung totoong nangyari sa'yo and din sa taong ito na medyo war freak, childish, and medyo devilish yung energy niya. Alright. Ace of Wands and Temperance. Yun. Sinasabi ng bara sa'yo dito na sa linggong ito, kinakailangan mo daw na maging mapasensya. Kailangan mo magpasensya. Kailangan mo magdahan-dahan para makaiwas na tayo sa gulo, para hindi na maulit, para hindi ka na matrigger. Iwasan mo yung away, gulo, misunderstanding sa linggong ito. Okay? And sa ilalim mo, Scorpio, is 4 of Cups. And Page of Cups, 4 of Pentacles, Ace of Cups. So, sinasabi ng barahan na if ever may mga emotional problems ka, like kasal ka ba, live-in partner lang, asawa, ano pa ba, boyfriend, girlfriend, sa parents, sa siblings, if may mga issues kayo na kailangan na ayusin nyo siya, okay? And if ever na, parang feeling mo hindi ka pa ready para ayusin, just let go. Let go and, parang distansya muna. Yun yung sinasabi. Distancing yourself sa mga toxic or toxicity, negativity is a form of self-healing. So, i-heal mo muna yung sarili mo. Huwag mong pipilitin ang sarili mo na, yung baga, may kasabihan tayo, hindi ka gagaling sa lugar kung saan ka nasaktan. It's either sa relationship na yan, sa family, may mga kapamilya ka na emotionally tinotorture ka, hindi ka magkakaroon ng healing dyan hanggat naandyan ka sa kanila, hanggat naka-lean on ka sa kanila. So, you need to give way. You need to distance yourself. You need to withdraw yourself. And be patient sa proseso. Kasi, lalabas ang katotohanan. Karma is karma. So, walang sino man na gumagawa ng masama na hindi bumabalik sa kanila. Okay? And sinasabi dito sa iyo ng barahan na mag-focus ka sa personal growth mo. Mag-focus ka sa kung ano yung nagdadala sa iyo ng excitement, ng inspiration. Huwag ka doon sa mga taong toxic. Kasi yung mga toxic na yan,
kahit magbago pa yung taon, araw-araw magbagong taon, toxic pa rin sila. So, just let them go. Okay? Thank you guys. Bye!